Okay, happy listening sa ating lahat ng mga nakikinig nating mga listener. Dahil listener kayo, syempre nakikinig kayo. Ngayon, meron tayong video format. Kahit sa Spotify, sir, video na eh. Alam mo ba yan, sir? Mm. Meron na. video na siya eh. Okay? So, last week ba, sir? Last week ata. Okay, hindi record namin to ng December 27. 27. Okay, yan. 27. So, kahapon, Christmas party ng church natin. At syempre, no isang araw, Pasko. So, maraming mga sir, ano bang napansin mong kaibahan ng Pasko mo ngayon sa Pasko nung kabataan mo? Ano yung parang gusto mong Pasko na naaalala mo? Ano pala yun? Yan pala yung una kong tanong. Daming tanong. Hindi, yung madaming tao, masaya. Tapos nagkukwentuhan, naghahabulan yung mga bata. Parang reunion. Ganun. Parang ganon. Yun yung ideal ko na Pasko. Ideal yun o naranasan mo talaga? Naranasan. And mo. yun yung parang tumatak sa akin. Parang yun yung naging naging standard mo. And even yung preparation, yung kunwari, yung pagde-decorate ng bahay, mga ganon. And nga pala, ilinawin din natin sa kanila. No? Hindi kasi nabanggit mo yung Pasko eh. Siyempre Christmas eh. Marami kasing mga religion na dapat di kayo naggaganyan. Tayo, hindi naman tayo niniwala na si Jesus is pinanganak noong December 25. Pero kumbaga, hindi rin natin dinidiscriminate yung mga tao na nagse-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo-lalo na kung una, hindi naman nila sinasamba si Saturnine na kinover na natin to minsan sa holiday. And pangalawa, kung hindi rin naman sila niniwala na yun yung kapanganakan ng ating Panginoon. So, kumbaga nagdidiwang lang sila kasi dumating si Kristo sa buhay natin. Kasi kung ang nasa isip naman natin is dun sa date na yon ay merong pangit na nangyari o merong masamang tao na dun nagwagi yung kasamaan, halos lahat ng date may mga ganun. May mga ganun naman. So, pwede mong mamalisyahan lahat. Baka ngayong birthday mo. Kaya sabi ko, I don't discriminate. Pero hindi ko rin naman sinasabi na, dapat December 25. Ako, sir, di ba may verse naman din dyan? Hindi sa araw, hindi sa pagkain. Si Paul ang nagsabi na kung may brother ka na sa ganitong araw banal sa kanya, hayaan mo. Sa mga tao na medyo legalistic or sabihin natin na para bang, hindi ko alam kung tamang term, legalistic. Legalistic. Laging makakahanap yan ng idadahilan. Yung mahigpit na wala sa lugar. Diba? Exactly. Minsan, selective lang din naman. Diba? Why not gamitin natin to opportunity dahil yung mga tao is very open sa pagdating ng ating Panginoon So Kristo na pinanganak siya before. Why not gamitin? Yeah, why not gamitin natin to na avenue para sharean? Kasi may naririnig ako, sasabihin, hindi wala kaming Pasko. Ang sinasabi ko na lang, wala kayo noong celebration ng December 25 na naniniwala kayong kapanganakan ni Jesus. Baka yun yung gusto niya sabihin. Pero kung sasabihin mo na wala kang Pasko, hindi. Kasi Pasko or Paskwa or yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, lahat tayo meron nun. Hindi mo pwede sabihin wala kang Pasko. So, kumbaga, pag may nagsasabi sa akin na, hindi, wala kaming Pasko, ang ibig niya sabihin, hindi siya nag-celebrate ng December 25 as kapanganakan ni Hesukristo. Minsan, parang bragging rights lang din. Hindi nyo kasi alam eh. Sunod lang kayo sa uso eh. Kami, historical kami. Minsan may bragging na. Pero kung nilaliman pa natin yung historical na background nun, hindi rin nila alam na ganun nga ang ibig sabihin. Dalawa nga binabanggit na Pasko eh. Yun nga, yung kapanganakan daw ni Jesus, then yung isa naman is yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Meron ako narinig na preaching ni Pastor Ed Lapis. Sabi niya is, hindi naman natin sineselebrate yung birth
date ni Jesus, yung birth niya. Oo. Kaso nga lang, birth date. kaso nga lang kasi, may mga tao kasi nagpo-post sa Facebook, Happy birthday, Jesus. Yun naman kasi, I'm sorry. I'm sorry whether you are ignorant of that. That is wrong. Kasi historical in ilang mga sermons na this irrelevant kung ano religion mo. Hindi talaga December 25. Ano ba sa tingin mo yung bago tayo dumako? Magandang pag-usapan to. Ano ba yung sa tingin mo mga tradisyon ng Pasko na kailangan na lumipas? Lalo na sa ating mga Pilipino. Ano ba? Yung required na kailangan may mamahaling regalo. Tsaka yung sa ninong at ninang na kailangan merong pera. Maganda yung nag-post ng yung parang kinuha namin kayo ninong at ninang para gabayan yung aming mga anak. Sabay send ng Gcash. Sabay send ng Gcash. Teka, itutuloy ko. Kaya namin kayo kinuha ninong at ninang, blah blah blah, para gabayan na aming anak. Pero pag pinagsabihan naman namin yung mga anak nila, nagagalit. Kala ko ba, kinuha nyo kami na Godparent. Para doon. Iyon nga yung tinatawag na ikalawang magulang. So, kumbaga, kinuha nyo kami, ina-allow nyo na i-correct din namin sila, i-remind din namin sila. Ano pa ba? Yung sa sir, ako sa tingin ko yung sa handa. Sa handa din. Yung kapag kailangan mo pang mangutang. Ay, of course. Maghanda. Of course. Ng magarbo. Bisita iglesia sa Catholic. Okay. Hindi rin ako, Simbang gabi coach? Kasi wala naman tayo simbang gabi din eh. Yung kalang kompletuin mo, tapos may wish. Meron si pa Che daw, simbang gabi, di naman natupad yung wish. Meron din ako before. Meron pa ka 3.5 daw kasi ala daw siya sa loob ng simbahan pero naririnig naman daw niya malakas daw yung boses. 3.5 out of 9. Hello ko. Hindi naman siya puntusan na gano'n. Ano pa ba? Ikaw, B, ano sa tingin mo? Mga tradisyon na Pasko. Ano ba mga tradisyon na ayun nga, regalo. Ay, hindi. Maganda kasi, di ba? Ito pagbibigay ng regalo, okay para sa akin. Sa akin, okay lang din naman. Alam mo, ang kailangan lumipas na? Ano? Panghihingi ng regalo. Oo. Kasi di ba, ang Pasko day para sa pagbibigayan. Oo. So, hindi mo kailangan i-demand. Oo. Yun yung, di ba, bigayan? Bigayan mo ko. Hindi ganon. Maganda, ikaw yung magbibigay. Isa pa, yung pangit is, kunyari, actually, masisikmura, hindi naman masisikmura, matotolerate ko at masaya pa ako. Kunyari, may mga inaanak ako, tapos bibigyan ko ng pera. Walang issue sa akin nun. Basta, bata pa. Ngayon, kung medyo dalaga na, binata na, tapos may karay-karay pang ibang tao, burden na burden. Kaya yung mga iba tuloy, nagtatago. Sa akin ang issue yung kunwari, inaanak ko naman, kilala naman ako, tapos hindi ako pinapansin. Pagka ganon, Pero sa Pasko, hindi ka kumikipo Hindi ka napansin pero nandun ako, hindi ko muna binibigyan. Kahit binabati ko, pagka ganon, hayaan mo na. Ano ba, sa mga Christmas party, yung required na sumayaw. Lalo na kung mahala yung sayaw, Tama. Okay, required na gumawa ng kahit anong activities na alam mo namang mahalay o hindi Siguro maganda, isa pang nakikita ko, yung kunyari maglalasing ka sa Pasko. Any form naman kahit hindi Pasko. Oo. Yun nga. So parang nasira yung esensya Maganda siguro, i-commemorate talaga natin kung bakit. Kung bakit may Pasko. Alam mo, gustong palitan ng media yung meaning ng Pasko tungkol sa pamilya. Di ba may ganon? Actually, didiretsuin ko na sa ABS-CBN, yung mga family is love. Pansin mo mula nung star ng Pasko hanggang sa puro family na ipinapalit. Actually, lately, hindi na ako natutuwa doon sa ibang station ID nila kahit maganda yung tono. Hindi totoo. Kasi nung una, dahil ikaw, bro. At least ang focus, tsaka ang focus talaga nila. Ang star na po, di ba? Is si Jesus. Nung dulo, family na yung sinesenter. Let us be reminded. It is good. Yeah. Let us be reminded that family is good but it does not come to that particular good kung hindi si Jesus yung sentro. Buo nga yung family mo pero hindi naman nananampalataya sa Diyos. Walang takot sa Diyos. Ala din yun. Kumbaga, sabaw yun. Kumbaga, sa mga nakakarinig sa atin, being nice is different from being kind.
Kung nice ka lang, kasi hindi, gano'n naman kasi yan. Pero you're not kind enough to tell the truth dun sa mga tao na yun, ala lang siya. Madali kasing maging nice. Kung compromiser ka at wala kang stand. Oo. Pero kung meron kang stand talaga at prinsipyong pinaniniwalaan, mahirap, sir. Yes. Mahirap panindigan ang tama. Dahil may makakasalungat. Yes. Di ba? Ang ganda nung nasabi mo dati na minsan nagfo-focus lang yung tao dun sa do what is good. Cling dun sa what is good. Pero yung hate what is evil, hindi nagagawa. Pero two side of the same coin siya. Oo. Okay, punta na tayo sa ating... so last week, napag-usapan natin yung about sa problema ng Corinthians. Dahil sa tingin nila, yung pagiging single ay mas ikababanal nila. At meron din namang nagsasabi na pagiging yung married. Kasi sa Jew yata pagiging married. Kasi yung go and multiply hindi mo Old Testament command yun So, hindi lang mafulfill kung di sila mag-aasawa. Oo, diba? so ganun. So, parang ang naging usapin natin naman doon is kung mag-asawa kayo, kailangan maayos yung pagsasama nyo, lalo na dun sa term na yung pinaka-highlight is dun sa sexual part. Diba? Na tinanong mo ko dun sa deprivation, mga ganun. So, bilang may asawa, pag-uusapan nyo yun. Okay. Na kailangan mapag-usapan kung ano yung mga frequencies and expectation nyo sexually. Although, may mga, ano tawag dito? Ano yung tawag sa mga non-verbal communication. Di ba? Minsan, malamig ang kape. Mga ganun. Wala sa mood, si Mister o si Mrs. Hindi ganun kahirap hulaan kung bakit. Napag-usapan din na dun sa sabi mo, sir, more dun sa affection kapag women, di ba? So, ganun. Tapos si Satan, ang temptation niya sa hindi mag-asawa is mag-commit ng sexual fornication. Sa mag-asawa naman is ma-deprive nila yung isa't isa. Yun. So, ang trabaho ni Satan sa mga mag-asawa is palamigin yung relasyon. Oo, na huwag kayong mag-sex. Ganon. And sex is sacred. Nababoy lang siya at saka naging mahalay lang siya kapag napunta siya sa maling perspective. Kumbaga, ang na-highlight is yung desire at ang gumagawa nun is yung compromiser or sinner. Doon naman talaga siya naging mali. Baka mabigla kayo dun sa Song of Solomon. Diba? Parang Songs of Solomon. Isang buong book patungkol sa affection. So ito, pupunta naman na tayo. Di ba merong mag-asawa? So, na Christian. Okay. Na ngayon, titingnan naman natin yung mga ibang karakter. Okay. Kung saan ka dito mapapabilang. Okay. Sa G's tayo. 10 to 11. Para naman sa mga may asawa. Oy, may asawa daw. Ito ang utos ng Panginoon. Okay. Hindi to galing sa akin. Huwag makikipaghiwalay ang babae sa asawa niya. Okay. Pero, kung makipaghiwalay man siya, huwag na siyang mag-aasawa ng iba. Okay. Or else, makipag-ayos na lang siya sa asawa niya. Huwag ding hiwalayan ng lalaki ang asawa niya. Okay. Parang divorce to, sir. Divorce nga. Ngayon, pwede ba ang divorce nung panahon nila? Kasi sa atin, sa mga Jew? Sa Pilipinas wala, di ba? Pero panahong Kristiyano na ito. Sa Jew. Sa Jew. Sa Jew. Meron. Sa Gentile ba nung panahon nila? Depende. Depende sa kung ano yung culture na pinag-anuhan Halimbawa is tawag dito, Taoism, tsaka sa Buddhism ata pwedeng divorce sa mga ganong religion and culture Pero dito sa mga Jew, pwede. Pero hindi siya command ni God Pinermit lang. Dahil nga sa hardness o sa katigasan ng ulo ng mga tao. Pinermit. So hindi siya kasama sa agreement talaga. Yeah. Permit is different from command. Kasi yung permit, sige. Sige na nga. Tigas yung ulo nyo pero hindi ito ang original na plan ng Diyos. Okay. And nung sinabi dito na now, para sa mga may asawa, ang topic na to, iba na dun sa previous. Though related,
Another issue na to. Sige. Mainly, yung previous, anong issue? Kasi Deprivation? yung sa singleness at saka sa married life, Okay, di ba? yun eh. Ngayon, ang issue naman dito is yung about sa pagiging married or whether they'll stay married or they can divorce. O yun naman. Ngayon, dito, ang pinag-uusapan muna is what if may dalawang mag-asawang Kristiyano. Dito. Oo. Dito sa unang nabasa nating verse na to. Dalawang mag-asawang Kristiyano. Okay. Ngayon, nire-remind tayo na kung both partners ay Christian, Okay. dapat as much as possible, hindi maghiwalay itong mag-asawa na to. Sa Bible, merong dalawang grounds kung bakit sabihin natin na Divorce. legal na Legal naghihiwalay o yung tao, yung mag-asawa. Una, sexual immorality nung isa. Okay. Then yung pangalawa is kapag iniwan Abandonment. o abandonment. Sir, ito, tanong. Kunyari, Christian naman parehas, ano? Nag-cheat yung isang party. Then, nag-divorce. Okay. Dapat nga, unahin natin dapat nga hindi sila magdi-divorce. Pero, okay. Pero pinermit. Then, nag-divorce. Di ba sa ibang bansa ganon? Kunyari, nag-cheat, tapos nag-divorce. Pwedeng mag-asawa ulit yun? Sa ibang bansa, oo. Pero sa biblically speaking, hindi. okay. Hindi dapat. Hindi dapat. Actually, may mga iba pa kasing grounds na kung bakit nagse-separate eh. Huwag mo na i-divorce nagse-separate, naghihiwalay muna. Kunwari, cool off. Parang ganun yung term eh. Parang ganun. Kunwari is physically abused. Hindi. Hindi naman dahil malamig lang. Physically abused, merong addiction, merong psychological blah blah blah. Yun, maghiwalay. Parang harmful na magsama kayo. Physically. Maghiwalay kayo, pero wag niyong i-break yung vow. Okay. Ibig sabihin, married pa rin kayo. Okay. Magkahiwalay lang kayo physically because kapag magkasama kayo, you do more harm with each other. So, kailangan nyo mag-mature. Kaya nga, it's very important na mamaya, babasa natin dito, ikaw, hindi ka mag-aasawa kung ganun yung case. Hindi ka magre-remarry. Ang inaalaw lang ng remarriage. Di ba sa kunyari may isang sikat na worship leader, yung si Israel, alam mo ba yan? Hindi, pero sige, tuloy mo. Yung kumanta ng We have overcome, hallelujah. Okay, sige. Sige. Nag-divorce yun, tapos nag-asawa ulit eh. Dapat din na mag-asawa ulit. Oo, di ba? Sa US yun eh. Okay. Kasi kung pareho silang, yung asawa ba na Christian din? Supposedly. Supposedly, Kasi kung pareho kayong Christian, hindi option yung divorce. Kaya nga ang sabi dito, sa mamaya pag binasa natin, it's no. It is permitted, but it's not a command. So, ibig sabihin, hindi design ni God yun. Ngayon, kung maghiwalay man kayo, you are not supposed to remarry. Why? Kasi kapag nag-remarry ka, nag-commit ka na adultery. Tapos, yung isang hiniwalayan naman, kapag nagpakasal din, nagko-commit ka rin ng adultery doon. Yun. Kasi, sa mata ng Diyos, kasal pa din kayo? Yes. Diba? Kaya, kailangan sure ka, no? Bago mapasukin tong pagkakasal eh. Exactly. Kaya tama yung sinasabi ng mga matatanda na hindi parang kanang isusubo, di ba? Kasi mabibigla ka minsan eh. Paso iluluwa. No, minsan hype ka ng emotion mo. Yes. Kasi sa totoo lang kapag in love ka, kunyari bulag ka eh. Lahat ng kagandahan makikita mo. Yes. Magugulat ka pero kapag nag-died down na yung emotion mo, nawala na yung kilig, doon mo na makikita na ganito pala siya. Yung kapintasan niya makikita mo na. Pero sa umpisa wala yan. Wala. Okay lang sa akin yun. Yeah. Ganun lang lahat. So kumbaga, ang tawag dito, hindi mas spiritual ang single tsaka hindi mas spiritual ang married. Regardless ng civil status to. Ngayon, straight dito na sinasabi na wag mong iwanan yung asawa mo. Wife must not depart from her husband. Pero kung talagang abusive na nga yung relationship, dapat, kunwari, nagkahiwalay sila physically, wag siyang magpakasal at wag siyang umakto na as if wala siyang asawa. Saka wag ka naman magpakamartir. Yeah. Yun yung maganda. Hindi mo kailangan magpakamartir na
binubugbog ako ng asawa ko pag nalalasing at may problema siya. Pero dahil sinabi ng verse na ito na wag kong hiwalayan, titiisin ko. Hindi gano'n. Hindi na, pwede naman talagang maghiwalay muna physically. Pero maganda yung sinabi mo, sir. Wag kang umakto na wala kang... Kasi kay God, hindi broken yung vow nyo eh. Kasi pwedeng mangyayari ngayon, lalo sa panahon ngayon, nakikita ko na, di ba? Hinubugbog ako ng asawa ko. Kanino tatakbo to? Diba? Kanino tatakbo yung mga ganitong mga pwedeng pray? Doon sa mga tao na may gusto din sa kanila. Pwede, di ba? Abangers din naman eh, di ba? Yung mga ganun. Hindi niya dapat sinasaktan. Yeah, ganun naman eh. Parang, dapat alagaan ka. Lalo na sasabihin pa ng mga ibang din na, hindi niyo kasi naintindihan yung binubugbog eh. Kung binubugbog ka, maghiwalay kayo physically. Di, layasan mo kung talagang aabot sa ganun. Kung meron ng tinatawag na mental, verbal at saka harm, kung talagang hindi na wala namang problema maghiwalay muna kayo. Ang sabi kasi dito, remain unmarried or be reconciled. Ito yung maganda, sir. Marami kasi sa mga tao, lalo na sa lalaki ito eh. Kasi kadalasan lalaki yung nai-issue na may mali eh. Kunyari binubugbog niya yung kanyang asawa o may mental or emotional psychological scar na yung asawa. Dahil sa stand natin na ito na biblical na hindi dapat maghiwalay at divorce at meron pa tayong hope para sila ay magkabalikan. Pwede tayong mabash dito. Kung marami mang makikinig. Pwede tayong mabash. Hindi maliit. So, ano pa kayo? Promotor pa kayo? Hindi na nga magbabago. Ang masasabi lang namin, kaya tayo may hope. Kasi, pwedeng yung asawa niya mag-repent at magbago. Siguro wala sa konsepto ng ibang tao na ang isang taong makasalanan ay maaaring magbago. Yes. Nang totally na mabago talaga. Ulitin ko Di ba sabi nila once a cheater, always a cheater? Ganun. Once din na liar ka rin, always a liar din. Ganun. So para kasing kapag ganun, hindi ko pinagtatanggol yung mga taong nag-cheat. Pero naman. Pero parang sineseparate mo sa isang box lang yung cheating na hindi na siya pwede magbago. Pero yung pagnanakaw, pwede pang magbago. Pero yung pamamatay tao, pwede pang magbago yan. Pero yung pagsichismis na magbago. Pero itong cheating, parang in-specialize mo siya. Na parang ito talaga, kapag cheater talaga, wala. So hindi eh. Sin is sin. Whatever the color, whatever yung size. At walang magiging valid na reason para ang tao ay mag-cheat. Okay? Wala na. Basta ang sinasabi lang dito is kapag naghiwalay kayo, hindi pa broken doon yung marriage vow. So ikaw, sige, hindi natin alam, baka nagmamadali ka kasi nagpakasal ka at hindi mo nakilala yan or whatever, pwede naman doon pala lumitaw yung ugali. Ikaw, huwag kang umakto na as if hindi ka ikinasal sa harap ng Diyos. Yung isa naman, kunyari, nag-commit siya na sexual immorality, mag-repent muna siya. Tama. Ngayon, kunwari ito, pinanindigan pa rin niya yung kabit niya. Ikaw, hindi ka nagko-commit ng sexual immorality. Siya nagko-commit. And by the way, yon ay valid na reason para mag-divorce. Pero again, hindi yung Christian ang nagsisik ng divorce. Pero alam mo, sir, dahil sa panahon ngayon, televised na rin kasi sa internet. Ang dami kong nakikitang case. Dapat kasi private lang pinag-uusapan. Ang dami kong nakikita, lalo na sa Tulfo. Sapay, minsan, may time si Tulfo na binubugbog ako kaya galit na agad si Tulfo. Kaya titirayan niya yung asawa, yung lalaki. Na kahit anong gawin, walang karapatan na mambugbog ang asawa. Pero may time na sinawaan siya. Kasi napapansin niya, parang kapag may nagrereklamo at gustong manalo basically nung babae, yun lagi yung sinasabi. So parang nahalata niya yun. So parang binago niya yung kanyang judgment. Alam mo, madami na lang kasi pumunta dito, laging yung sinasabi, ganito, ganyan. So ngayon, parang mas nag-improve yung kanya. Although hindi ko siya sinasabi na pumunta kayo kay Tulfo. Pero nakita doon, marami din kasing babae, o kahit hindi babae, lalaki, na nagpe-play victim. Totoo naman.
Pero kumbaga, may reserba silang chicks. O may reserba silang kalaguyo. Oo. Gagawa sila ng paraan para mabugbog sila. O Oo. gagawa sila ng paraan para magalit yung... Parang iano lang nila. Ano tawag doon? Ipoprovoke lang. Mali din naman. Pero at the end of the day, si God na nakakita ng puso natin. So, hindi natin maloloko talaga. Pero marami na akong taong napansin na minamaniobra nila ang tadhana at ang mga pangyayari. Pero hindi naman... Para umakto sa kagustuhan nila. However, hindi na mamamaniobra yung judgment ng Diyos. Ngayon, ito maganda to linya na to. Kung gayon, pag may tao magsasabi sa akin na it seems that God doesn't want me to be married to this person anymore or God brought someone better to me. Okay. Madalas kong madinig yan. Sabi dito, they are wrong. Okay. Period, ha? Okay. They are not speaking from God at all because God never recognizes a divorce for such a reason. Ang reason lang kung bakit nagdi-divorce yung tao is because of sexual immorality and yun nga, abandonment. Pero hindi Christian ang nagsisik ng divorce. Kaya nga, sabihin lang, binubugbog ka na, hindi mo pahiwalayan. Yung divorce kasi, talagang sinisira mo yung kasal. Kumbaga, bine-break mo na yung selyo o yung pagiging isa nyo sinisira mo na Yun yung divorce kasi. So, acknowledge na kinasal kayo. Oo. Kumbaga, para bang ina-unmarry nyo yung isa't isa. Walang ganun. Parang break, ganun. Oo. Kumbaga, walang ganun. Kaya nga, hindi plano ni God yung ganung bagay because, tawag dito, ang plan niya, yung mag-asawa, isa lang talaga. Yung annulment. Pinawawalang bisa ay kasal. It is as if hindi naging legal or walang kasal na nangyari parang talaga. Annulment, kanya mali ng pangalan. Ganon. Or hindi naman void. Authorized yung officiate. Parang void. Kaya kadalasan ng mga clause dun sa annulment is psychological incapacity. May mga ganon. Ang dami na naiimbento ngayon. Pero sa Bible, isa lang ang pine-permit talaga. Yung, dalawa. Yung pinaka-original nga, yung sexual immorality. Yung abandonment, normally, ang gagawa lang naman ng abandonment dyan is yung, normally, is yung hindi alam yung sanctity ng marriage. Yun. So, normally, hindi naman supposedly dapat Christian ang gumagawa nun. So, kumbaga, sa Christian kasi dapat given na. Pero sa panahon ngayon, minsan kahit Christian, kailangan mo pang pukpukin ulitin ko ang divorce ay pinermit for those reasons but not commanded. So, baga, hindi will ni God. Ulitin ko lang din ito isa na to. Pag binubugbog, may addiction, minamaltrato, pwede kayong physically maghiwalay. Pero hindi pa broken yung vow nyo ng marriage. Kaya hindi palamig kayo pwede... Papalamig lang kayo. O kahit sabihin Distansya natin... lang. O kahit sabihin natin na hanggang sa dulo ng buhay niya, hindi mag-repent yung isa. Oo. Ikaw, remain pa rin na unmarried. Asawa mo siya. Remain pa rin asawa mo siya. At ikaw, huwag ka mag-aasawa uli. Kasi hindi na break yung inyong marriage. Pero huwag kang magbo-boyfriend o girlfriend. Baka masyado. Ngayon, kung siya magganon siya nagkakasala sa Diyos. Pero ikaw, hindi. Pero kunwari, actually, pag ganon, pwede mo ipahuli, di ba? Yeah. Sa police. Yeah. Pwede nga maraming ganong trick na papanood ako na tawag dito, kasal sila. Tapos, ang hiwalayan lang nila is verbal. Sige, hiwalayan na tayo. Sige. Pero technique lang pala yun. Technique. Nung pala, kahit nung sinabi nung isa na hindi at di ko na kayo guguluhin, chinempuhan ngayon. Pwede kasi yun. Sa isang hotel. Hindi kasi pwedeng verbal lang yun. Nautakan siya. Sa utos, sa batas nga natin sa Pilipinas, kapag naaktuhan mo na nakikipag-sex yung kalaguyo ng asawa mo, tas napatay mo, hindi ka, hindi ka makukulong Yun yung mga old age na, natin na mga batas Pero, exempted ka, no? Kasi nagdilim yung panangin mo siguro. Ngayon, sa part naman na annulment, yung sasabi na, hindi naman kasi na, ako ang pinagtataka ko lang doon, bakit in the first place, nagpakasal kayo, gumastos kayo, humarap kayo sa kung sino man yung nagbabasbas sa inyo, bakit hinahanapan nyo ng loophole na hindi ayos yung pagkakasal sa inyo? Bakit ngayon hahanapan nyo, kumbaga, hindi kayo innocent doon.
Bakit? Humarap kayong dalawa, merong witness, sabihin man natin authorized siya o hindi. Bakit hahanapan yung loophole na ay yung pare kasi na nag-ano? Doon pa lang hindi na pure yung intention yung dalawa or yung isa. Kasi, kumbaga, yung tama din, yung sa hype lang din ng emotion nung panahon na yun. Tsaka minsan kasi mayabang yung tao na ginagarantiyahan niya yung sarili niya. Diba? Wala namang taong makakapag-garantya ng sarili niya. Anong malay mo bukas makalawa mag-iba yung puso mo? Yes. Bukas makalawa mag-iba yung stand mo sa buhay. And the heart is deceitful above all things, di ba? Diba? May singit pa akong isa na. Ngayon, lagi ko to naririnig eh. As in, lagi ko to naririnig. Hindi, iba na, hindi mo kasi naiintindihan eh. Pag nandiyan ka na, baka iba din yung sabihin mo. Well, ang masasabi ko lang is ganito. Kunwari nandun na ako sa ganung posisyon at mag-iba man yung sasabihin ko, sinasabi ko na itong sinasabi natin ngayon na patungkol sa Biblia, magkamali man ako ng desisyon in the future sa buhay ko, kainin ko man din lahat ng sinabi ko, ito pa rin yung sinasabi ng Biblia, ito pa rin yung mananatiling tama. So ibig sabihin, kahit magkamali ako sa buhay, kahit magkasala ako sa aking buhay, yung salita pa rin ng Diyos ang nagsasabing tama. Kahit ba sabihin natin na, kunwari, in the future, wag naman sana is mauwi din ako sa ganon. God forbids, and by God's grace, ito pa rin yung tama. Na hindi layunin ng Diyos na ang dalawang mag-asawa, lalo na kung Kristiyano, is mag-divorce. Okay. And kung meron man sexual immorality, or meron mang abandonment, o meron man na other causes, psychological, or may addiction, or whatever, ganyan, remain unmarried. Yun. So, kumbaga, hindi yun excuse para humanap ka ng another asawa mo at humanap ng iba. Para lumantong. Oo. Okay. Tama ba? Next verse 12 to 16. Para sa iba. Okay. Okay, sa iba na to Ito ang sasabihin ko. Hindi ito galing sa Panginoon kundi sa akin. Kung may isang Christian na lalaki at hindi Christian ang misis niya, pero gusto ng misis niya na magsama pa rin sila. Okay. Huwag niyang hiwalayan ang babae. Okay. At kung may isang babaeng Christian, tapos hindi naman Christian ang mister niya, pero gusto ng mister na magsama pa rin sila, di dapat makipaghiwalay ang babae. Okay. Kasi tinatanggap ng Diyos ang mister na hindi Christian dahil sa asawa niya. Ganon din ang babae na hindi Christian. Tinatanggap din siya ng Diyos dahil sa asawa niya na Christian. Kasi kung hindi to mangyayari, magiging marumi sa paningin ng Diyos ang mga anak nila. Okay. Pero ang totoo, tinatanggap sila ng Diyos. Pero kung yung asawa na hindi Christian ang gustong makipaghiwalay sa asawa niyang Christian, hayaan nyo na. Sa ganong kaso, walang kasalanan ang Christian na babae o lalaki. Tinatawag kayo ng Diyos para mamuhay ng mapayapa. Mga babae, anong malay nyo baka masave ang asawa nyo dahil sa inyo? Mga lalaki, anong malay nyo baka masave ang asawa nyo dahil sa inyo? Okay. Dito, ang sinasabi kasi ni Paul, sabi, but to the rest, I, not the Lord. So, akala na, ay, hindi, opinion lang naman pala to ni San Pablo eh. Si San Pablo, kumbaga, wala siguro siyang na-quote dito na personal or evident na sinabi ni Jesus about dun sa particular na issue na to, na kung yung lalaki o yung isang partner ay Christian tapos yung napangasawa niya ay hindi Christian. Hindi kasi masyado to natakel na issue ni Jesus. Ano yun, parang paniwala ko din kasi nung araw, Sir John, dun sa verse na to ay opinion lang pala ni Paul to. So meron palang mga nasa Bible na opinion lang ng mali na tao. ganun. Kaya sinasabi ni maganda yung sabi ni John MacArthur, hindi siya masyadong fan ng Bible na may red letters. Alam mo ba yan? Kasi di ba kapag sinabi ni Jesus o sinabi ni God, naka-red, parang hindi daw siya fan nun. Kasi parang nadidiscriminate yung mga hindi naka-red. Mga ibang verse na hindi red. Na parang wala ng wisdom doon. Na parang hindi nabibigyang halaga. Although meron din naman talaga. Kunya, nagbigti si Judas.
nagkukwento kasi siya. Oo, nagkukwento. Tsaka may iba't ibang Kunyari, purpose naman. may asawa si David, madami. Nagkukwento kasi siya ng buhay. Hindi sinasabing mag-asawa tayo madami. Oo. May mga purpose kung bakit binanggit siya. Yung numbers nga lang, ba't puro bilang eh. May reason. May reason ba? Yun nga, sabi ko sir, dati ang paniwala ko, opinion lang pala. Yes. So hindi ko dapat bigatan. Pero dito, nung pinag-aaralan natin to, at sinabi din nung isang pastor, John MacArthur nga, ng Grace to You, hindi, meron lang sinasabi niya ito dahil walang makot siya na mismong sinabi ni Jesus. But that doesn't mean na itong tao na to ay hindi inspired ng Holy Spirit. Actually, nung una kasi nating basa, di ba, tinan mo yung una nating basa, sa 10, para naman sa mga may asawa, ito ang utos ng Panginoon, hindi to galing sa akin. Kasi meron siyang nakot na sinabi ni Jesus. Yes. Kaya sinabi. Yes. Nung pangalawa, ito ang sasabihin ko, hindi ito galing sa Panginoon kung hindi sa akin. Ngayon, dahil wala nga siyang makot na sinabi mismo ni Jesus dito. Pero not necessarily, hindi siya importante. Yes. At hindi na kailangan nating sundin. Ang ganda lang, nilalatag lang natin. Di ba tsaka, ano kasi, ina-expect ni Jesus, hindi ka makikipag-relasyon kasi sa hindi Kristiyano. Yun nga ang expectation. Yun kasi talaga yung tigas ng ulo. Matigas yung ulo. Or sabihin natin na, sige, nandyan eh. Umarap ka ng loophole. Umarap ka ng loophole. Tapos nandyan eh. Kumbaga, ang tawag dito, do not be unequally yoked with an unbeliever. Okay. Kasi nga, magiging issue yun eh. Kaya it might... Yun yung unang defense Kaya nga, it might be na kaya hindi na-quote ni Jesus yung paano a-advise na yung andyan na. Kasi nga, in the first place mo lang, sa unang defense, hindi na natin hinid. Hindi na natin pinakinggan. Ngayon, andyan na, ang grace dito na parang ano lang sir, in layman's term, dun sa una, kino-quote ko dito si Jesus. Sa pangalawa, hindi ko kino-quote si Jesus. Pero that doesn't mean nga na hindi siya inspired ng Holy Spirit. Kasi kung babasahin natin, sige, andyan na. Mabaviolate naman. Kunwari, maghihiwalay kayo. Tas may anak pa kayo. Ano mangyayari dun sa anak nyo? Lalaki na walang tatay. So, kumbaga, ang pinopoint out dito is, huwag nyo hiwalayan. Lalo na kung kasal kayo. Okay. So ano ang unang instruction dito? Is huwag hiwalayan. Kung ikaw ay Christian at yung partner asawa mo hindi. Mo. Regardless kung lalaki babae. Huwag mo hiwalayan. Kasi it might be na sa conduct mo, sa behavior mo, sa pamumuhay mo, is ma-born again. Meron daw kasi Sergio na paniniwala doon sa panahon na ito, no? Na kapag ang isang Christian na tao o partner na nakipag-sex siya sa asawa niya na hindi Christian, ay dudumi daw ang kanilang pagsasama. Yun ang paniniwala nila nun. Kaya marami daw na mga nagdi-divorce sa Corinthian. Sa Corinto. Ito yung instruction. Huwag daw hiwalayan. Lalo pa kung may anak. Alam mo bakit, sir? Maganda. Bakit? Dahil ang akala nila dudumi sila, pero sinabi dito, hindi. Tatanggapin pa nga kayo. Papaging banal pa nga kayo. Mas dudumi pa nga yan kapag kayo pa yung nag-initiate na maghiwalay kayo kasi lalaking walang tatay yung isa o lalaking walang nanay yung isa. Yan. Di ba? Meron ako naringgan na ganito eh. Para bang ang advice sa kanya, hiwalayan mo yung asawa mo, ganito, ganyan. Bakit? Kasi hindi Christian yung asawa. Ganon? Hindi Christian may ganong advice? May ganong advice. Nadinig mo talaga first hand? Hindi, second hand na. Yung sinabihan yung nagsabi. Okay. So, kumbaga, isipin mo paano yung mga bata? Diba? At saka, hindi daw ang Christian ang nagsisik ng divorce. Yun yung pinaka-point. Dapat reconciliation yan eh. Ngayon, kung kinip mo yung sanctity ng marriage, pinapaging banal mo din yung mga anak mo. Kasi pag nag-i-stay ka doon, somehow, nag-guide mo yung mga bata. Unlike yung kunwari, hiwalay kayo, tapos paano mo sasabihin in your good testimony yung pagiging Christian mo, if ikaw pa mismo yung nagsisik ng divorce. Tingnan mo, gulo. Diba? Ang gulo, diba? Kasi sa first line of defense, sumablay. Kaya magulo tuloy. Pero dahil nga nandyan na yan. Again, this is a provision. Kasi nandyan eh.
Paano naman sir yung, kunwari, ganito, may nagtanong na sa akin nun kasal sa unang asawa, tapos yung isa din kasal sa unang asawa, tapos naghiwalay, tapos na born again, meron silang... Oo nga, medyo komplikado para sa tingin ko. Oo nga. Ano, kunwari, kasal sa unang asawa isa, yung naging asawa, kasal din sa unang asawa, naghiwalay. Tapos nung sila rin nagsasama, naging Christian. Ayun. Sino ngayon ang ano niya? Paano yan, sir? May sagot ka doon? Ako, ito is opinion ko lamang. I, but not the Lord. Okay. Naging Kristiyano ka na doon, tapos may mga anak ka doon, wag mo ding hiwalayan. Dun sa bago. Kunwari sa bago, pareho kayo naging Christian ng time na yon. Present. Kasi dito, wala namang message about sa parehong hindi muna Christian, tapos naging Christian. Ang message kasi dito, dalawang parehong Christian. Alam na O kaya, Christian yung isa, tapos yung isa hindi. Pero pag parehong hindi Christian, wala kasing ano doon. Talagang outward, mali naman kasi talaga yung ganun. Pero kunwari, na born again na sila, itong dalawa na to, magstay na sila doon sa relationship na yun. Wag sila wag maghiwalay, wag sila magganon. Yun ang ano mo. Oo, yun ang ano ko. Again, so kumbaga, malay mo, paano kung ma-born again din yung asawa mo? Edi okay. Again, hindi ito excuse para makipagrelasyon sa hindi Kristiyano. Hindi ito loophole para hindi ito loophole para ang gawin natin is, pwede naman pala manligaw o ligawan ng hindi Christian Hindi nga first line of defense mo nga yun Nagkakasala ka na nga pag ganun Ano lang sir, nare-reveal lang ang heart. Minsan pag ano. Parang nare-reveal din yung heart. May mga ganyang naging tanong na din sa akin about sa paano kapag hindi Christian. Ang honest answer ko, alam mo, sa totoo lang, napakadaming akong nagagandahan na hindi Christian. Yes. Dami ako nasa sexihan na hindi Christian. Attractive, matalino, hindi Christian. Marami talaga. Pero, personal kong experience, pagkakausapin ko na, yung certain na attracted ako, tapos hindi naman Christian. Kahit na sobrang ganda, cute. Pag hindi Christian, turn off ako. Parang sabaw na. Parang turn off talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Yun ako. Hindi, siguro yun yung grace. So yun yung sagot ko. Kaya kahit na attracted ako, hindi nagtutuloy kasi sabihin, may off ako sabihin, evident yung grace ni God dun sa area na yun. Okay din. Meron pa, no? Merong mga questions din na hindi kinakailangan ng direct na answer. Sample. Nung si Jesus is naglakad sa tubig at pumunta sa may Capernaum after niya magpakain ng 5,000 tao, tinanong siya ng mga tao na humabol sa kanya kasi gusto siyang gawing hari dahil gusto niya maging provider nila at saka palayain sila sa ng mga Romano Okay. Tinanong nila, Jesus, kailan pa kayo dumating dito sa Capernaum? Sinagot sila ni Jesus. Hindi sinagot yung mismong tanong ang sagot ni Jesus is, naparito ba kayo kasi nakakita kayo ng himala o dahil pinakain ko kayo? So, basa niya. So, ibig sabihin, hindi niya sinagot yung tanong na kailan siya dumating. Instead, pinakita niya dun sa tao na yon, hindi yan ang dapat mong itanong. Siguro, ang dapat mong isipin is, bakit mo tinatanong yan tanong na yan? You ask the right questions. Bakit? Kumbaga, in the first place, anong reason mo, bakit mo tinatanong kung kailan ako naparito? So, minsan... Sample naman dito sa natin. So, minsan... Sa topic. So, kung sa topic natin, minsan tinatanong natin, pwede ba magkaroon na... Yeah, exactly. Bakit? Diba? Pwede ba, sir, na hindi Christian? Ganito, ganyan, ganyan. Siguro, ang isasagot ko is, pwede naman. Hindi yun ang isasagot ko. Ang isasagot ko is, in the first place, bakit mo kinoconsider? Bakit sumagi? Bakit may ganon na question? So, it's the issue of the heart. Sir, napaka-harsh naman na ganito, na ganyan. Hindi, iniingatan ka ng Diyos. That's the first line of defense. Kasi, ayaw mo i-pierce yung sarili mo with many sorrow doon sa relationship na yun. Matigas yung ulo. Andiyan ka na sa yan. Titiisin mo na lang. Ganon. So, again, ulitin ko ang pinag-uusapan dito, mag-asawa na Christian, hindi Christian. Andyan Okay, andyan
Pero yung hindi pa kayo mag-asawa, hindi tama yun. Hindi pa kayo mag-asawa. Ito sir, madalas ko itong nadidinig. Oh. Kunyari, hindi Christian, okay lang sa'yo. Hindi hindi ka ako ganito. Tapos, ba't ganito, ganyan. Lalaki naman kayo. Hindi porkit lalaki kami, tas ang katwiran nyo is madadala naman namin sa Diyos. Wala akong kakayahang magdala ng tao sa Diyos na ma-assure ko na magiging Christian nga siya. Sa Bible, may mga characters na kahit yung lalaki, na-deceive pa nga nung asawang babaeng hindi Christian eh. Oh, si Solomon nga lang, di ba? Dahil doon sa mga babae na ihiwalay siya ng worship kay God eh. Ang point ko lang, sir. Wala sa lalaki, wala sa babae. Hindi ganun. Yun. Oo. Kumbaga, hindi, lalaki kasi kayo. Hindi, di about doon yun. What if mas strong pa yung personality nung naging jowa na babae? Actually, ito. May mga instance din kasi na may mga nag-compromise na Christian. Oo. Na nag-asawa ng unbeliever. Naging Christian. Oo, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Pero grace yun. Naging siya. Bakit siya? Oo. Pwede. Oo. Di ba parang, yun yung lagi ko nga na-example di ba parang, merong isang taong nakulong, tapos doon sa bilangguan, nagrepent, naging pastor. Gusto mo maging pastor, kailangan mo pa bang makulong? Hindi siya parang prerequisite. Oo. So, kumbaga, hindi yun yung... Pero kapag ikaw nando ka sa mismong pinagdadaanan o sa mismong event, gulo utak mo. Pwede mo maisip yun. Kasi selfish ka. Ngayon, may kausap nga ako, kinukwento niya, parang ganito lang din. Pagkakasabi selfish ka. Hindi talaga naman selfish ka. Nakakatawa lang paano mo pinitawan yung life. Hindi kasi ganito, may kausap din ako. Though, parang wala. Maganda kasi nangyari sa kanya. Pareho naman sila Christian, kaya akala ito sila lalaki, walang trabaho, ganyan, para naglakas na ng loob. Siyempre, i-admire mo yung boldness at confidence niya. Pero para sa akin, hindi siya magandang testimony. Maganda, kumbaga, ang magandang nangyari maganda yung kinalabasan kasi nagsumikap yung isa, ganito, ganyan. Nagkatrabaho, ganyan. Later on, nakabili ng lupa, mayroong sakyan, ganyan, whatever. Then, aalaga mabuti anak. Pero para sa akin, hindi siya magandang testimony. Parang hindi mo pwedeng sabihin na, sige na, kahit wala kang trabaho, go. Just because something worked out for good to those who love God. For you. That doesn't mean na yung actions and choices mo and even yung decisions mo is tama. may tendency kasi yung tao na paano ko ba sabihin to? May tendency kasi yung tao na medyo i-modify yung word ni God at saka yung spirituality because medyo natatamaan kasi yung wrong decisions niya. May mga wrong decisions tayo na gagamitin ni God eventually for His glory. Then, kung tayo is magre-repent, magiging okay. Okay? But that doesn't erase the fact na hindi tayo naging magandang testimony dun sa part na namali tayo na decision. We have to accept that. Siguro ang magandang pagsasalita nun, actually ako nga, nung wala pa akong trabaho buti na lang talaga, sinagot ako niya. Yun. Okay. Yun sana. Pero kung ako nga wala di ba? Yung ihayabang pa na, your confidence and your boldness is good, pero hindi siya magandang testimony. Dito din, ganun. Diba din. Parang, ako nga hindi Christian yung jowa ko nun pero kaya pwede yan. Kumbaga, wag mo isugal. Tinuturoan na nga tayo ni God na yung buhay natin is hindi magkaroon ng mga unnecessary na mga gulo. Tsaka mga unnecessary na away kunwari, hindi yung parehong Christian na nga, nagtatalo Di how much more pa yung hindi, madadamay pa yung anak. Actually, minsan, yun pa nagiging issue o nagiging rason. Na sinasabi ng iba, kahit nga Christian Di how much more pa yung hindi. Yun nga yung gusto ko rin pa. Pero sa mindset na yun, kasi nga parang merong term na actually, Christian, wala. Kahit sino naman, pag nagmahal ka masasaktan ka, pipili ka na lang. Di ba may ganon? Mali siyang argument. Pero may ganon, di ba? Parang, actually, sa ano yun? Sa The Notebook yun. Ako siguro sa The Notebook yun. Napanood mo ba yun?
Hindi pa. Parang Pero ganun. familiar ako. Pero parang doon yun nakuha Parang, Ngayon may magsasabi pa na, uy, mag-ingat ka sa sinasabi mo, baka kainin mo yung sinasabi ko. Ay, sinasabi mo. Ako naman, ang sagot ko doon, kainin mo lang. bulaga. Kainin mo lang. Just because kinain mo yung sinabi mo, that doesn't mean na yung unang sinabi mo na mali. Paulit-ulit ko. Parang sinabi mo kanina. Parang sinabi mo kanina sa'yo. Oo. Na kung mamali ka man ng decision sa future. Yes, kung mamali man ako ng decision in the future, hindi na mali yung salita ng Diyos kung ano ang tama o mali regarding sa mga bagay na to. Ibig sabihin, hindi ko sinasabi yung sarili ko na perfect na hindi ako magkakamali in the future. Pero gagawin mo, pwede mo bang baguhin yung Bible na pinag-uusapan natin? So kumbaga, diba, hindi ma-edit yung porkit ako na rin, na in love din ako sa hindi believer. Sabihin ko, ay hindi, kasi may provision din naman si God. Parang ang nangyari, yung una kong sinabi, minomodify ko. Hindi, di ganon. Kaya nga sinasabi ko ngayon, God forbids na magkamali man ako in the future, hindi nagbabago yung statement ng Diyos. Particular. Kasi ganun ang ginagawa ng tao ngayon. Pinalalambot o tinutwist yung salita ng Diyos kasi nagkamali na sila. Para pumabor sa kanila yung salita ng Diyos. Hindi ganun. Binibend. Oo. May, di ba yung sinasabi ko sa iyo, Sir John? Yung pero yan rin naman na. Si chairman. Di ba? Na mayroong problema dun sa isang tao. Okay. Tapos ganito, hiwalay mo na yan. Sabi ng mga iba. Hiwalay mo na yan. Okay. Tapos si chairman, sabi niya, hindi, ganito yung gagawin mo. Ganito dapat. Ganito. So parang textbook yung sinasabi niya. Parang more on very cliche na textbook na itong tama. Na very MOR. Yes, parang ganun ang advice. Pero yun nga, ang kadalasang sagot doon, di mo naiintindihan. Wala ka sa sitwasyon ko. Ganito. Maganda yung response niya, di ba? Sabi niya, tama ka naman doon. Eka, baka kapag ako yung nasa sitwasyon mo, mas malala pa gawin ko. Pero, anong gusto mong sabihin ko? Yun din yung gusto ko sabihin sa mga tao na sinasabi na hindi ko naiintindihan. Lagi nila sinasabing hindi naiintindihan eh. Ang sasabi ko lang is, provided na hindi ko na kayo naiintindihan, sige, isagad na natin na engot ako or lahat na natin, bobo ko na hindi ko talaga naiintindihan yung ganung sitwasyon. Masama lang yung galing. Na just because wala akong asawa at anak is para bang never na ako magkakaroon ng compassion at understanding sa ganung bagay. Pero malinaw pa rin ang salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na yun at hindi yun magbabago. Yun ang kailangan natin tanggapin. Ngayon, ang balik kong tanong, ikaw ba? Naiintindihan mo yun. Sige, given. Hindi ko naiintindihan. Lalo na, sir, kung Christian. Lalo na pag Christian. Kasi dapat may light. Diba? Saka dapat yung nananalaytay at yung napaka-top na yung final words natin, final say, final authority, word ni God. Ngayon, balik tayo sa topic. Meron din namang sinabi, paano kung humiwalay yung asawa mong hindi Christian? Okay. Pag humiwalay yung asawa mong Christian, let him. O let her. Okay lang. So, kumbaga, hindi ka nagkakasala doon. Ngayon, parang dito sa commentary, may sinasabi na pwedeng iba kasi take ko dito eh. Pero sabi, kung mag-remarry ka man, tapos ang na-remarry mo na is Christian, walang problema. Mayroong ganong comment? O may ganitong commentary. Provided na ang nang iwan, lumayas o nag-depart is yung hindi Christian. Provided na ganun. Ako naman, ang take ko, yung kamukha pa rin nung sa una. Na, mas maganda kung single. Na you just have to remain single. Parang i-devote mo na yung sarili mo doon. Pero again, hindi yung Christian ang mag-i-initiate ng paghihiwalay. Yung paghihiwalay na sinasabi ko, divorce Yung sinasabi kanina ng iba na, paano pag binubugbog na? Hindi, ang sinasabi ko kasi dito, yung divorce is breaking the vow eh. Yung maghihiwalay lang kayo na pansamantala. Na magkahiwalay mo ng bahay kasi nga nambubugbog. Yun is protection mo, pero nandun pa rin kayo sa distance yun. Nandun pa rin kayo sa marriage vow. Kaya nga huwag kang magpapaligaw, huwag kang manliligaw ng time na yun. Huwag kang magpapakomport. Ngayon kung gusto mo na magkaroon uli ng another asawa, that is kapag namatay yung asawa mo. Pero papatayin mo naman. Papatayin mo ba? Siyempre, hindi. Hindi pwede rin. Hindi pumasok sa puso mo, dapat hindi mo rin iniisip yung gano'n. Okay, ito mo yung nangyari kay David. Ako personally, si Lolo. Hindi, si Lolo nga eh. Personally, namatay si Lola, una niya asawa.
Nagkaanak sila ng 5 nun. Ilang taon? Nasa 40 plus na namatay si Lola eh. Yung unang... Yung una. Si unang... Tapos ilang taon na si Lolo nun? Mga 40 plus pa rin. Mga ganun-ganun lang din. Tapos, after some years, nag-asawa uli si Lolo, kababata niya. Yun. Nagkaroon ko sila, hindi na. Hindi na. Ngayon parang may biruan na, sana nung una pa lang kayo na. Ako hindi ko sasabihin yun. Ako hindi ko sasabihin. Kasi may lola ka. Sabi ko gano'n, kung sila ang naging una noong umpisa pa lang, hindi ako lumitaw. Oo nga. Back to the future yun. Everything works together for good pa rin naman to those who love God. May mga plano. Okay. Kung yung Christian at hindi Christian na kasal is naging Christian din yung asawa. Yung bagong lola mo. Yung bagong lola. Step lola. Si step lola. May asawa siya before. Wala. Dalaga. Kaya nga, yun isang example na naging okay. Tapos kinasal talaga sila as in paper. Oo. Nice. Kasi, namatay na yan. Legal naman talaga. Yun, pwede yun. Kasi ang marriage naman ng mag-asawa is dito lang sa lupa. Mm-hmm. Kaya pagdating sa langit, hindi usapin na sino ang asawa mo doon. Di ba sabi, si Jesus na nagsabi, para tayong mga anghel sa langit. Hindi tayo given to marriage with one another eh. Yun. Ano ba dito, sir? Kung ano yung mga bilin mo talaga dito? Basta yung sa parehong hindi Christian, wala akong maipapayo kundi you must be born again. You must be born again. Yun, wala akong masasabi kasi sa kanila kundi yun lang. Tungkol sa relasyon. Sa pareho namang Christian na mag-asawa na, kayo po yung nilulook up namin. Ng mga single. Ng mga single. At saka tayong mga yung mga wala pang anak, sila yung nilulook up. So tatagan nyo po, pinagpipray po namin kayo. Sa mga may asawa na hindi Christian, tatagan nyo po kasi kayo po pumili niyan. Pangit man sa pandinig. Or baka late mo nalaman. Late mo nalaman. Huwag mong hiwalayan. Huwag nyo pong hiwalayan. Panindigan nyo po. Pag-pray nyo. Sir, medyo painful kasi eh. Ito na may advice ko sa mga hindi pa kasal na Christian. Tapos, kinoconsider nila na ang pakasalan is hindi Christian. Ito yung mangyayari sa inyong possible na problem. Yung katulad nung nanay ni Timothy, di ba? Yung tatay niya, hindi Christian. May mga magiging consequences. Ngayon, kunwari, may mga kunwari may mga hardships na ganun, wag tayo mag-pray kay God na magde-demand tayo na, Lord, ganito, ganyan, ganyan. Kasi in the first place, sinasabihan ka na niya. Alam mo ang magiging consequence niya. Tama. Para kang kumuha ng batong ipupukpok sa sarili mo. Tama. Hindi mo na pwedeng baguhin yan maging Christian ka. Again, thank you sa Diyos na born again. Yung ibang instance. Na instance na born again yung partner nila. Yung hindi. Huwag ka sumugal. Binigyan tayo ni God ng first line of defense. Huwag nating ibaba yung guard down doon. Ngayon, naiintindihan niya nitong mga disciples ni Jesus. Kaya nga sabi ng disciples ni Jesus, it is better for a man not to marry. Ngayon, sabi naman ni Jesus, hindi kasi lahat ng tao kaya lang tanggapin yan. Yun. Yun lang. Yun lang naman ang ko. Kasi for the sake ng children, yung sa mag-asawa na Christian, hindi Christian, for the sake ng children. Kasi baka mag-guide ng Christian yung kanyang mga anak. Kung hiwalay, hindi mag-guide na maayos. Yun lang naman. So yun lang guys, thank you sa pagsama. God bless.